Pa, good morning po. Magpapaalam lang po sana ako. Alangan pang lumapit si Asha sa amang seryoso sa binabasa nitong dyaryo, habang nakaupo sa mahabang bamboo chair na naroroon sa hindi gaanong kalakihan nilang salas. Silang dalawa na lang magkasama sa buhay, dahil ang dapat na ilaw ng tahanan nila ay sa ibang tahanan na nagbibigay liwanag. Iniwanan silang mag-ama ni Mirabel matapos masisante ni Dante sa nooy pinapasok ang kumpanya, kung saan dati itong isang bisor. Isang maling paratang nagpatanggal kay Dante sa trabaho. Palibhasa'y masigasig at kinagigiliwan ng boss, kaya't kinaiinggitan ng mga kasamahan hanggang sa matagumpay niya nagawa ng maling kwento na siya ngang ikinasira nito at tuluyang ikinasibak sa trabaho. Kaya ngayon ay nagtsatsaga na lamang sa pagiging pintor at kung minsan ay mekaniko. Tinupi naman muna ni Dante ang binabasa at saka sinulya pa ng anak na dalaga. Nangunot pa ang noon nito dahil mukhang may hihilingin ng anak niya na mukhang hindi niya agad-agad mapagbibigyan. Magpapaalam saan? Wala namang kayong pasok kaya't imposibleng sa eskwelahan ang punta mo. Istriktong ani ni Mang Dante. Mula nang tumuntong sa edad na 18 si Asha, ay naging mahigpit na sa kanyang ama. Nais nitong malaman kung saan siya nagpupunta. Nakakasakal para sa isang dalaga dahil parang nakukulong lamang siya sa bahay nila sa tuwing walang pasok sa eskwela. Ngunit hindi naman niya masisisi ang ama dahil pinoprotektahan lamang siya nito. Usong-uso kasi sa lugar nila ang maagang pagbubuntis ng mga kababaihan sa murang edad pa lamang. Ayaw lamang ng kanyang ama na mapabilang siya sa mga maagang nagsisipag-asawa. Kaya't gano'n na lang ito kung maghigpit sa kanya. 18th birthday po kasi ngayon ng kaibigan ko, pa. O tapos? Agad sa kanyang putol ng ama. Pa naman patapusin niyo muna ako kasi. Simba ko lang mukha niyang reklamo. Kinampay naman ng kanyang ama ang isa nitong kamay. Senyas yun ituloy niya ang sinasabi. Nakapagbitaw na po kasi ako ng pangako kay Eunice na pupunta ako Magtatampo ho iyon sa akin kapag hindi ako nakapunta sa espesyal na araw ng buhay niya. Tsaka, pa, maraming handaan doon. Magsasharon ako para may maiuwi akong ulam natin para mamaya. Magiliw niyang sabi. Kailangang makumbinsin niyang ama dahil kung hindi, ay baka hindi siya ni Eunice pansinin ng higit pa sa isang linggo. Ang lalapan naman nun magtampo. Ay nako, Asha. Tigil-tigilan mo ako sa mga lakwatsa mo na yan dahil hindi pwede. Tsaka hindi ka ba mahihiyang pumunta ron nang wala man lang bitbit na kahit anong regalo sa kaibigan mo? Tapos magsasyarong ka pa. Palatak ng kanyang ama sa kanya. Hindi naman na kailangan yon dahil mayaman na sila Eunice. As in sobrang yaman po. At saka siya pa nga po mismo nagsabi sa akin na wag na akong mag-abala. Basta raw pumunta lang ako. Pa, sige na naman na po. Ngayon lang naman po Pasasalabungan kita, promise. Parang bata niya pang itinaas ang isang kamay na animoy nanunumpa. Napapabuntong hininga naman si Dante dahil mukhang sa pagkakataong to ay hindi niya mapapahindian ang anak. Ngayon lang naman kasi talaga ito namilit at nagpaalam na dadalo sa isang magarbong selebrasyon. O siya sige, pero sa isang kondisyon. Anito? Anong kondisyon? Excited niyang tanong. Kailangan wala pang alas 5 andito ka na sa bahay. Istrikto nitong kondisyon. Napangiwi naman siya dahil kulang na kulang ang oras na igugugol niya ron sa mansyon nila Eunice. Pa, alas 3 na po Bitin naman yung 2 oras ko ron. Mga 7 siguro pwede na pa. Maktol niya. O di wala nga alis. Muling binuklat ni Mang Dante ang dyaryong kanina'y binabasa at hindi na muli pang pinansin ng anak. O sige na po, uwi na bago mag-alas 5. Napilitan pang sumang-ayon si Asha. No choice dahil kung hindi sasang-ayon sa kondisyon ng kanyang ama, ay hindi rin siya makakadalo sa birthday ng matalik na kaibigan. Sa totoo lang ay hindi lang naman si Eunice ang sadya niya ron, kung hindi pati ang nakatatandang kapatid nito na si Erwan, na bukod sa pagiging matipuno ay tanyag na tanyag din dahil sa pagiging mahusay nitong negosyante. Marami rin ang babaeng nahuhumaling rito. Kahit nga mga sikat na artista.
Unang kita niya palang sa lalaki ay humanga na kagad siya rito. Bagaman 10 taon ang agwat ng kanilang edad, ay hindi iyon naging hadlang upang hindi niya ibigin ang lihim ang lalaki. May susuotin ka na ba? Kapag kuway tanong sa kanya ng ama. Otomatiko namang lumawak ang ngiti niya sa labi dahil prepared siya para sa selebrasyong dadaluhan. Oo naman po, ako pa ba? Mayabang niyang sagot. Saan ka naman kumuha? Kita mo talaga sa mukha ng kanyang amang matinding kuryosidad. Hindi ko po kinuha, binigay po sa akin. Pagtatama niyang ikinasalubong ng kilay ng kanyang ama. Lumapit muna siya rito at naglalambing na yumakap bago ikwento ang kung papaano siyang nagkaroon ng maisusuot. Binigyan po kasi ako ni Eunice ng susuotin ko para sa birthday niya. Nandun pa nga po yung price tag at alam mo ba pa, sobrang mahal ng presyo ng dress. Sinadya niyang bitinin ng pagkukwento upang alamin kung interesado pa ba ang ama. Magkano ba? Pabitin pa eh. Inis nitong singhal sa kanya. Natawa tuloy siya dahil noon pa man ay mainipin na talaga ito. 10,000. Maya-maya'y sambit niya. Tangulang naman ang nakita niyang reaksyon sa ama. Hindi naman ito mukhang interesado kaya't minabuti niyang magpaalam na lang rito dahil aayusan niya pang sarili. Hindi naman na niya kailangan pang lagyan ng kung ano nung kulerete ang mukha dahil meron siyang tinataglay na kagandahan. Kaso, ang plain niya namang tingnan kung hindi man lang siya maglalagay kahit konting powder at lipstick. Bagaman, yun lang ang inilagay niya ay litaw na litaw pa rin ang natural niyang ganda. Hindi naman kasi sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero magaganda talaga ang kanilang lahi, lalo't may dugong Amerikana ang kanyang ina, habang ang kanyang ama naman, merong dugong Kastila. Mapapansin niya kaya ako? Mahina niyang tanong sa sarili habang pinagmamasdan ng refleksyon sa harapan ng salamin. Suot niya ngayon ang isang dress na hapit sa mahubog niyang katawan. Meron pa itong hati sa may bandang legs kaya't maging ang makinis niyang binti ay tuluyang lumitaw. Sinadya lang muna niyang takpan yon nang hindi siya masabon ng ama. Nagsuot na rin siya ng blazer dahil maging ang likod niya ay nilantad ng dress na napili ni Eunice. Hindi mo sa kanya mahahalata na 18 lamang siya dahil mukha siyang nasa 25 na raw na tinatawanan niya na lang. Asha, may sasakyan na sa labas. Sundo mo raw. Rinig niyang tawag sa kanya ng ama. Natawa na lang siya sa isipin dahil batid niyang si Eunice ang nagpadala noon para siguraduhin itong makakapunta talaga siya sa espesyal na araw na ito. Sandali lang ho! Sigaw niyang pabalik. Muli niya pang pinagmasdan ng sarili sa mahabang salamin na nakasabit sa dingding bago tuluyang lumabas. Kumusta pa? Maganda ba ako? Usisa agad niya nang bumungad sa kanyang mukha ng papa niyang naroroon na pala sa labas ng kanyang kwarto. Tiningnan naman muna siya ni Mang Dante mula ulo hanggang paa. Ipinanganak ka ng maganda dahil nagmana ka sa akin. Kaswal lang nasabi ni Mang Dante. Asus? Napanguso na lamang si Asha. Alam naman niya yon kaso gusto niya yung honest review sana mula rito. Hindi yung magbubuhat pa ito ng sarili nitong bangko. O shit, kanina pang nag-aantay sa iyo yung driver ng itim na sasakyan sa labas. Yung Eunice palang nagpapasundo sa iyo. Maigi naman dahil hindi ka na mahihirapan pang mag-commute. Mag-iingat ka ron ha. Huwag iinom ng matatapang na inumin. At saka yung oras na napag-usapan natin, huwag mong babaliin kung hindi ka na makakalabas pa ng bahay pagkagaling mo na eskwelahan. Mahigpit din na bilin sa kanya ng ama. Tumango naman siya at yumakap rito. Opo. Sagot bago kumalas sa yakap. Hi po Manong, nagsimula na po ba yung party? Tanong niya sa personal na driver ng pamilyang Gray nang makapasok na siya sa loob ng sasakyan. Oo iha, pero pagbibigay pa lamang naman ng mensahe ang mga ganap doon, kaya't hindi ka pa naman gaanong late. Ito? Ganun ho ba? Naku mabuti naman. Binaling niya ng tingin sa labas ng sasakyan. At tahimik na hinintay na maabot nila ang malapalasyong mansyon nila Eunice. Inabot ng halos kalahating oras ang biyahe. Pagbaba pa lang ni Asha ng sasakyan, ay sumalubong na kagad sa kanyang kagarbuhan ng malaking bahay. Pangalawang beses niya napunta roon pero hanggang ngayon, namamangha pa rin siya sa ganda at tibay ng pagkakagawa sa malaking bahay.
Ibinigay niya na lang muna ang imbitasyon sa gwardyang nakasuit at tinanggal ang blazer pati na ang pang-ipit niya sa slit ng dress bago humakbang papasok ng entrance. Wow! Manghang bulalas niya. Hindi niya malalarawan lahat ng naroroon pero isa lang ang masasabi niya. Sobrang yaman talaga ng pamilya nila Eunice. Sa theme at disenyo'y batid niyang aabutin yon ng ilang milyon. Asha! Tawag sa kanya ni Eunice nang makita siya. Patakbo pa itong lumapit sa kanya na parang walang suot na mataas na heels. Shucks! Akala ko talaga hindi ka napupunta dahil kanina ka pang late eh. Mahigpit itong yumakap sa kanya na ginantihan niya naman ng isa ring mahigpit at mainit na yakap. Pwede ba yun? Espesyal na araw mo ito. Siya na ang unang kumalas. Ang ganda-ganda mo naman. Nakangiti niyang puri dito. Naman, magagandang lahi natin eh. Mayabang nitong sabi sabay hawi pa sa maalon nitong buhok. Diba? Oo naman. Napapangiti na lang siyang sumang-ayon na nakipag-apir dito. Gusto pa sanang makipagtsikahan ni Eunice sa kanya. Ang kaso tinawag nito ng MC. Oras na kasi para ibigay rito ang 18 pulang rosas. Naghanap na lang din muna siya ng mapupwestuhan. Sa hindi gaanong matao niya napiling pumwesto dahil kanina pa siyang naiilang sa mga tinging ipinupukol sa kanya ng mga lalaki. Para siyang hinuhubaran ng ilan sa tingin pa lamang ng mga ito. Wine? Alok sa kanya ng hindi pamilyar na lalaki. Napapatingala niya itong binalingan ng tingin. At nang magtagpo ang mga matay agad din siyang nagbawi. Hindi niya kasi matagalan ang pagtitig nito dahil bukod sa para siya nitong hinihipnotismo, ay nakakapanginig din ang nagyayelo nitong mga mata. Ang dilim ng presensya nito. Tipong kahit na sino, hindi ito na naising galawin o kahit ng kalabanin ay hindi tatangkain ng kahit na sino. Mula leeg hanggang sa braso ng lalaki ay merong nakaukit na tattoo. Para itong pinuno ng isang organisasyong hindi gumagawa ng tama. Magulo rin ang buhok nito na parang hindi man lang pinagkaabalahang pasadahan ng suklay. Bad boy sa ganoong termino niya malalarawan ng lalaki. Pero hindi niya maitatangging nagtataglay ito ng nakakapanghina ng tuhod na karisma. Hawig ito sa crush niyang si Erwan, barumbado version niya lang. Hindi ako umiinom. Iwas ang mga matang tanggi niya sa lalaki. Seryoso lang naman siya nitong hinagod ng tingin bago inisang lagok ang laman ng hawak nitong wine glass. Pagkatapos ay nagsali na naman ang panibago. Kaano-ano ka pala ng birthday celebrant? Lakas loob na tanong ni Eunice dito nang hindi naman siya maburyo. Habang pinagmamasta ng kaibigang nakikipagsayaw sa ilan sa mga kaklase nila na nag-aabot rito ng rosas. Pero imbis na sumagot, ay malamig na tingin lamang natanggap niya. Ni hindi man lang ito nag-abalang sagutin ang napakasimple niyang tanong. Name? Bruskong tanong nito makalipas ang ilang minuto. Napatingin naman siya sa paligid para siguraduhin siyang tinatanong ng lalaki nang hindi siya masungitan. I'm talking to you, idiot. Sambit muli nitong nagpakibot sa sentido niya. Alam ko ba na akong tinatanong mo? Pagsusungit niya rito, humarap tuloy ito sa kanya. Diyos mio, ang lamig naman ng presensya ng lalaking ito. Dati yata siyang multo na-reincarnate lang. Hiyaw ng kanyang isipan. May iba pa bang tao rito bukod sa atin? Abat, marami kung ililibot mo lang yung blue mong mga mata. Palatak niya. Ngumisi ito at ang sunod nitong ginawa ay halos ikawala ng hangin niya sa baga. Nanindig din ang balahibo niya nang ipantay nito ang mukha sa kanya. Tipong isang maling kilos niya lang ay magdadaop na ang mga labi nila. Ayaw niya namang ito ang makauna sa labi niya kaya't kahit na para siyang matutumba, dala ng panghihina ng tuhod ay pinanatili niya ang tuwid na pagkakatayo. Mukhang hindi mo na mahal ang buhay mo. Bulong nito sa mismong tenga niya na lalong nagpatindig sa kanyang balahibo. Hindi ikaw ang magdidesisyon nun. Kahit na kinakabahan ay buong tapang niyang itinulak pala yung lalaki. Ang kaso, sa tigas ng dibdib nito ay parang hangin lang dito ang ginawa niyang panunulak. Kapag hindi ka pa lumayo, sisigaw ako. Banta niya. Go on. Walang pipigil sa'yo.
Nito kasunod ng pagpitik nito sa noo niya. Mariin niyang naipikit ang mga mata dahil literal na masakit ang ginawa nitong pagpitik sa noo niya. Sigurado rin siyang namula ang parteng yon ng katawan niya. Baliw ka! Sapo ang noong singhal niya rito. Ang sakit! Buwisit ka! Parang gusto niya itong sipain sa leeg hanggang sa hindi na makahinga. Kuhang-kuha talaga nito ang inis niya. Ito pa lang din ang nakakasakit sa kanya ng pisikal dahil kahit ang papa niya, hindi siya sinasaktan. Puro salita at pangaral lamang. I know. Baliwala lang nitong sabi bago muling lagukin ang laman ng hawak nitong baso. Magkikita tayong muli. Sigurado pa nitong sabi bago siya talikuran. Naiwan siyang tulala. Nanatiling naroroon ang tingin sa dinaanan ng lalaking hindi man lang niya nalaman ang pangalan. Hoy! Okay ka lang? Tsaka lang si Asha nabalik sa realidad nang tapikin siya ng kaibigan sa balikat. Ni hindi niya namalayang nasa tabi niya na pala ito. Matagal pala siyang natulala. Kasalanan kasi ito ng lalaking yun eh. Binigyan siya nito ng kakaibang kaba sa dibdib na ngayon lang niya naramdaman. Oo, medyo nahilo lang ako sa dami ng bisita mo. Paliwanag niya na lang. Hindi ko nga ine-expect na maraming darating na bisita eh. Sila mama't dad kasi ang daming kakilala sa negosyo. Punong-puno tuloy dito ng tao. Nga pala, kumain ka na ba? Hindi pa, tsaka hindi pa naman ako gutom. Mamaya na lang kapag talagang kainan na. Ano ka ba? Special guest kita kaya dapat hindi ka nahuhuli sa pagkain. Tara sa kusina. May mga pinatabi ako doon kay Manang eh. Tsaka dalhan mo na rin si Tatay Dante para naman matikman niya yung mga handa rito. Ani Eunice at agad na siyang hinila palayo sa maraming tao. Eunice, iha, maraming bisitang gusto kang makausap. Hinarang sila ng ina ng dalaga. Good afternoon po, tita. Bati ni Asha sa sopistikadang ginang. Likewise, iha, kumain ka na ba? Malambing nitong sabi. Nahihiya namang umiling si Asha rito. Naibaling tuloy ng ginang ang tingin sa bunsong anak para sana sabihin itong asikasuhin ang bisita niya. Kaya nga po ako sasaglit muna sa kusina para po masamahan itong best friend ko. Alam ko kasi napapangunahan na naman siya ng hiya. Kaya pasosolohin ko sa kusina para walang istorbo. Agad na sabi ni Eunice sa ina. Alam kasi nitong sasabihin ito yun sa kanya kaya't inunahan niya na ito. O siya sige, by the way nakita mo ba yung Kuya Damon mo? Sure ako na nakita ko siya rito kanina. Kaso nalingat lang ako bigla na namang nawala. Anang ginang kapagkuhan. Talaga? Nandito si Kuya Damon? Excited na tura ni Eunice. Siya kasi ang nagpupumilit sa kapatid na pumunta rito kahit na ilang minuto lang. Nailibot pa ng dalagang tingin sa paligid. Ang kaso hindi naman maabot na mga mata niya ang kuya niya sa dami ng tao. Ipinapahanap ko nga kay Manang Mercy para naman makausap ko ng masinsinan. Ewan ko ba naman kasi yan sa kuya mong yan kung bakit hindi magawang maglagi rito sa bahay. Halata sa tono ng ginang ang kalungkutan. Alam naman nating lahat na dahil sa alitan nila ni Kuya Erwan, kaya halos once in a blue moon lang natin kung makita si Kuya Damon. Hay, namimiss ko na siya, ma'am. Ako rin naman, iha. Hinaplos na lamang ni Alona ang likod ng anak. O sige na't samahan mo muna itong si Asha sa kusina nang makakain. Siguraduhin mong may madadala siya pag uwi, okay? Pinahanda ko na po kay Manang Mercy kanina pa po. Ani Eunice. Tsaka ngumiti ng matamis sa katabing si Asha na tahimik lang silang pinagmamasdan. Good! Maiwan ko na muna kayo ha? Paalam nito tsaka bineso ang dalawang dalaga. Ang swerte mo sa mami mo. Sobrang sweet at caring niya. Hindi maiwasang sabihin yun ni Asha. Hindi naman siya naiinggit. Sadyang hindi lang niya naranasang tratuhin ng ganon ang sarili niyang ina noon. Bata pa lang siya. Malayo na talaga ang loob sa kanya ng kanyang mama. Hindi niya masabing minahal siya nito dahil hindi naman niya yun ni minsan naramdaman dito. Palaging galit sa kanyang ina. Konting pagkakamali na lang agad na siyang pinapalo. Kaya naman kahit na iniwan sila nito ni minsan ay hindi siya nasaktan o nalungkot. Oh, bawal mag-emote. Birthday ko kaya ngayon. Agad na awat sa kanya ni Eunice. Ano ka ba? Wala namang ganon. Masaya lang ako para sa'yo dahil nagkaroon ka ng isang ina na mapagmahal. Anya,
Malambing itong ngumiti sa kanya kasunod ng marahang pagpiga sa kamay niyang hawak nito. Oo, tama ka. Maswerte ako kay mommy. Maswerte akong ipinanganak na merong kutsarang ginto sa bibig. Pero hindi pa rin kumpleto. Malungkot nitong sabi habang patuloy sila sa pagtahak sa daan patungong kusina. May mga nakasalubong pa silang bumabati kay Eunice, kaya't pahintu-hintu sila sa paglalakad. Dahil ba ito sa nangyaring alitan sa pagitan ng dalawang kuya mo? Tanong niya. Tipid naman itong tumango. Ay, ano ka ba? Di ba sabi mo walang magiging nega sa araw nito? Chin up, okay? Sayang ang gown at makeup mo. Ang ganda-ganda mo pa naman. Pagpapagaan niya sa loob ng kaibigan. Hindi naman ako nagiging nega. Hindi ko lang maiwasang hindi malungkot dahil miss na miss ko na si Kuya Damon. Prinsesa niya ako kung ituring. Tsaka mas gusto ko siya kaysa kay Kuya Erwan na halos lahat ay gustong pakialaman. Wala akong kalayaan sa panganay namin. Kaya kung minsan naiinis na rin ako sa kanya. Nanunulis ang labi nitong sabi. Kimi na lamang siyang ngumiti hanggang sa tuluyan na nilang narating ang kusina. Inasikaso muna siya ni Eunice bago akma na sanang iiwan. Nang mapansin nito ang noon niyang namumula. Anong nangyari dyan? Nauntog ka ba? Tinuro pa ni Eunice ang noon niya. Hindi, may lalaki kasi kanina na mukhang walang magawa sa buhay niya eh. Kaya buhay ng ibang tao ang pinakikialaman. Kwento niyang malisyosang ikinangiti ni Eunice. Gaga, pinitik niya ako sa noo. Agad niyang paliwanag dahil baka kung ano na namang isipin nito. Luka-luka pa naman ang kaibigan niya. What? Nasaan ang lokong yun ang matadyakan kong bayag? Hindi ko nga alam eh. Nawala na lang bigla basta. Inalok niya ako ng wine kanina na agad ko namang tinanggihan. Dahil hindi naman ako umiinom. Lalo pa kung sa baso ng hindi ko namang kilala. Saan niya? Nilapitan ka ba niya't hinaras? Hindi. Kasi hindi naman siya yung unang lumapit sa akin. Dahil siya naman yung nauna talaga dun sa spot kung saan ko napiling pumuesto. Pero hindi naman yung rason para pitikin niya ako. Dagdag niya. Alika, tingnan natin sa CCTV nang malaman natin kung sinong hudyong yon. Hinila na naman siya ni Eunice. Ni hindi pa nga niya nasisimulan ng pagkain. Hindi niya tuloy maiwasang mapasimangot habang tanaw ang pagkain dapat sana lalantakan niya na. Ano ka ba? Babalikan naman natin yung pagkain mo eh. Mukhang napansin ni Eunice ang panghihinayang niya. Bruha ka naman kasi nagre-reklamo na yung mga alaga ko sa tiyan eh. Reklamo niya habang nagpapatangay rito. Dali na kasi para malaman natin kung sinong lokong gumawa niyan sa'yo at nang mapagbayad natin. Anito, hindi na lamang siya umangal at hinayaang dalhin siya ni Eunice sa sinasabi nitong silid. Doon ba sa dulo ng hall kung saan kita nakita nangyari yung sa inyo ni Mysterious Guy? Usisa nito sa kanya. Tumango naman siya kaya't in-instruct na nito ang taong namamahala sa monitoring room. Oh my goodness! Natutup na lang ni Eunice ang bibig nang mapagtanto kung sinong sinasabi sa kanya ni Asha. Walang iba kung hindi ang Kuya Damon niya. Bakit? Kuryosong tanong niya. Hindi naman ni Eunice makapa ang isasagot niya. Okay ka lang? Namutla kang bigla. Concern niyang kinapa ang kaibigan. Gutom ka na diba? Tara na sa kusina. Hindi na siya nito hinintay pang makasagot dahil hinila na naman siya nito palabas ng monitoring room ng mansyon. Gusto niya sanang iusisa kung nakilala ba nitong lalaki. Ang kaso panay iwas naman ito. Kaya't hindi na lamang niya sinubukan pang alamin kung sino ba talaga yon. Hindi naman na siya interesado. Maiwan na muna kita ha, siya. Ha, may hahanapin lang ako. Paalam agad sa kanya ni Eunice nang makabalik sila sa kusina. Alangan na lang siyang tumango. Ingat sila sa'yo. Happy birthday ah. Sorry nakalimutan kong batiin ka agad kanina. Pahabol niya kay Eunice. Nakakaintindi naman itong tumango nang may ngiti sa labi. It's okay. Bye na muna. Balik ako after an hour ah. Enjoy ka lang rito. Oh, and by the way, maraming gwapong naglipa na sa paligid. Pili ka na lang. Anito't nag-flying kiss pa. Naiiling na lang siya dahil sa kabaliwan ng kaibigan. Pero kahit na kung minsan ay loka-lokang kaibigan niya, mahal na mahal niya ito. Dahil napakabait nitong tao. Hindi ni minsan ipinagmayabang ang yaman ng
Kaya din sila naging matalik na magkaibigan ay dahil parehong busilak ang kanilang mga puso. Ito pa mismo ang naglapit sa kanya sa ina para bigyan siya ng scholarship. Halos parehas din sila ng mga kinahihiligan. Ang hindi lang yata nila pagkakapareho ay ang estado nila sa buhay at ang agwat ng edad sa pipiliing lalaki. Mas gusto niya kasi yung mas matanda sa kanya, habang si Eunice naman ay gusto yung kaedaran lang nito. Hindi ko tuloy alam kung anong uunahin kong kainin. Napapakamot ulo niyang sabi. Sa sobrang dami kasi ng pagkaing nakahain, ay hindi niya na alam kung anong unang titikman. Hanggang sa napagdesisyonan niya na lang nilantakan ng dessert, at nang makontento ay hinanap niya na ang kaibigan dahil malapit ng mag-alas 5. Kailangan niya na magpahatid sa driver ng pamilya nito. Ang kaso hindi si Eunice ang unang nakita ng mga mata niya, kung hindi ang Kuya Erwan nito na hinahagka ng isang sexing babae. Hindi niya masabi kung maganda ba ang kahalikan nito dahil nakatalikod sa kanya. Si Erwan lamang ang malinaw niyang nakikita. At sa bawat hagod ng labi nito sa labi ng babaeng kasama, ay para bang unti-unting sinusugatan ng punyal ang puso niya. Tila bubog sa mata ang senaryo na pinagsasaluhan ng dalawa. Wala naman siyang karapatang makaramdam ng pait sa dibdib. Ngunit dahil lihim niya itong minamahal, ay hindi niya maiwasang hindi masaktan. Parang pinipiga ang puso niya. Nangingilid ang luha niya hanggang sa isa-isa nang bumawagsak ang mga iyon na hinayaan na lang niya. Napako na siya sa kinatatayuan habang lihim na nasasaktan. "Don't gaze if you can't endure the view." Anang pamilyar na boses mula sa likod niya. Nagulat naman siya nang malingunan ng lalaki kanina. Stick ng sigarilyo naman ngayon ang tangan nito. "Pinaglihi ka ba sa kabuti? Sumusulpot ka na lang kung saan-saan ah." Singhal niya rito. "Siya bang dahilan niyang mga luha mo?" Seryosong tanong nito sa kanya nang mapansin ang hilam niyang luha. Agad naman siyang nag-iwas dito ng tingin. "Pakialam mo naman, tsaka sino ka ba? Lumayo ka nga." "Pakialamero, napapansin pa." Masungit niyang pananaboy dito pero imbis na pakinggan siya, ay hinaklit siya nito sa braso at pangahas siyang inalis sa lugar na yon, matapos patayin ng apoy ng hinihit-hit nitong sigarilyo. "Ano ba? Bitawan mong ako!" Pilit niyang binabawi ang kamay dito. Ang kaso masyadong mahigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa kanya. Tila ba ayaw siyang pakawalan kahit pa nakakuha na sila ng atensyon ng ibang tao. "Hindi mo na magugustuhang masaksihan pa ang mga susunod na mangyayari. Kaya't matuto kang magpasalamat." Anis nitong ikinaismid niya. "Utot mo! Bakit naman ako magpapasalamat sa'yo?" Palatak niya. Hindi naman to nag-abala pang sabihin sa kanyang dahilan kung bakit siya inalis sa lugar na yon, hanggang sa namalaya niya na lang na nasa loob na pala sila ng isang silid, kung saan napakaraming klase ng alak ang nakahilera sa isang mataas at malawak na wine cabinet. "Oh, anong gagawin natin dito?" tanong niya. Pinamewangan pa niya ito nang pakawalan na nito ang kamay niya. "It depends on you. Ano bang gusto mong gawin ko sa'yo?" Malamig ang boses nitong tanong sa kanya nang hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Abala na kasi ito sa pagpili ng iinuming pampalasing. Wala ba siyang ibang alam kung hindi ang uminom? Tanong ni Asha sa isip. "Ano bang gusto mong inumin?" Doon lang siya sinulyapan ng lalaki ang kaso. Mabilis na sulyap lang ang ginawa nito. Bigla tuloy siyang kinilabutan. Para kasing hindi siya magiging ligtas kapag kasama ito. Kaso dahil merong kirot sa dibdib niya, hinayaan niyang sarili sa tabi ng estranghero, na hindi na pumasok sa isip niya kung bakit alam nito ang isa sa mga silid ng mansyon, at kung bakit ang lakas ng loob nitong pakialaman ang mga nakadisplay na alkohol sa lagayan na iyon. "Here, drink this." Inabutan siya nito ng isang klase ng alkohol. Alangan pa niya itong tinanggap. Binuksan na nito ang bote kaya't hindi na siya nahirapang lagukin yon. "Ang pait naman nito," ngiwi niyang reklamo. Pinahid niya pa ng kamay ang nabasa niyang labi. "Well, that's alcohol, not juice. Kaya normal na mapait." Masungit nitong sabi at parang tubig lang kung lagukin ang mga laman ng bote ng mga pinagkukuhan nitong alkohol. Hindi niya na tinangkapang kausapin ng lalaki dahil wala namang lumalabas na maganda sa bibig nito. Uminom na lang siya ng uminom nang sa ganun, maibsan ng alak ang sakit na nararamdaman ng puso niya ngayon.
Hindi ba ako kaakit-akit sa mga mata niya para hindi niya magawang pansinin? Kahit na isang beses man lang? O baka dahil sa layo ng agwat ng mga edad namin at sa estado ng buhay namin, kaya hindi niya ako ni minsang nakita. Maganda naman ako Sexy. Matalino. Hindi pa nga lang mayaman pero sisiguraduhin ko namang balang araw may maipagmamalaki rin ako. Seryosong naibaling ni Damon ang tingin sa dalaga nang muli itong magsalita. Nakakailang bote na rin ito kaya't batid niyang lasing na ito. Si Erwan Gray ba? Siya bang tinutukoy mo? Tanong niya rito. Hindi ito sumagot sa kanya pero tumango naman to kasunod ng pagbagsak ng masagana nitong mga luha. Tss, magkakagusto ka na nga lang sa tiyonggo pa. Naiiling na lamang niyang binawi ang tingin. Kung bakit naman kasi sa dinami-rami ng pwede mong magustuhan, ay sa isang walang kakwenta-kwentang tao pa talaga. Sambit niya pang ikinakibot ng sentido ng dalaga. Kanino pa pala ako dapat magkagusto ha, Aber? Lasing nitong baling sa kanya. Napasigok pa ito sa sobrang kalasingan. Sa'yo? Mukha kang manglilimos ang barya sa tabi ng kalsada. Dagdag nitong nagpasalubong sa makakapal niyang kilay. Seryoso ba talaga ito sa sinabi o sadyang malabo lang ang mga mata nito para hindi makita ang kagwapuhan niya na kung paghahambingin sila ng nakatatanda niyang kapatid ay hindi hamak na mas lamang siya. Makailang beses pa nga siyang sinugod ng kapatid dahil mas ginugusto siya ng mga babaeng nagugustuhan nito. Kasalanan ba niya kung mas malakas ang sex appeal niya kumpara sa kapatid? Pero imbis na patulan ng dalaga, ay mas pinili niyang hilahin ang bangkong inuukupan nito nang sa ganon ay matitigan niya ito ng malapitan, tulad ng ginawa niya rito kanina. Ngunit nang gawin niya yun ay hindi niya mapigilan ang sarili na hindi mamangha habang tinititigan to. He couldn't help but marvel at its exceptional beauty. Ni hindi niya magawang bawiin ang tingin dahil napako na ang mga mata niya sa namumungay nitong mga mata. At mapupulang labi na tila ba iniimbitahan siyang dampian at tuluyang sakupin yon. Pero nasa katinuan pa siya kaya't kahit na para siyang dinadarang habang nakatitig sa labi nito, nagawa niya pa rin kontrolin ng sarili. Muli siyang dumistansya at nilango ng tuluyan ng sarili sa matatapang na alak. Pagkatapos mo dyan, umuwi ka na. Nasa tono niya ang pagmamando. Mapait tuloy na napangisi ang dalaga. Bakit? Hindi mo rin ba ako gusto? Hindi ka rin ba nagagandahan sa akin? Ganun na ba ako kapangit para iwasan? Puno ng pait nitong tanong nang ibaling ang tingin sa kanya. Sa reaksyon nito ay para bang biglang kinurot ang puso niya. Lalo na nang makitang dumaang pait sa mapupungay nitong mga mata. Wala siyang intensyong pasakitan lalo ang damdamin nito. Sadyang iniiwas niya lang ito sa mga posibilidad na maaari niyang magawa. Oras na hindi niya magawang kontrolin ang pagnanasang nararamdaman para dito. Sa totoo lang ay marami ng babae ang dumaan sa buhay niya. At halos lahat ng mga iyon, natikman niya. Pero hindi ni minsan nangyari ang ganito na para siyang dinadarang. Samantalang titig pa lang naman ang nagagawa nito sa kanya. Nakakatuyo naman kasi ng lalamunan ng hubog nito. Porselana din ang kutis ng dalaga na bumagay sa maaalo nitong buhok at mapupungay nitong mga mata. Bulag lang yata ang hindi mapapansin ang natatangi nitong ganda. Ipinatong ni Asha ang ulo sa balikat ni Damon, kaya't mariin itong naipikit ang mga mata. Para na siyang kakapusin ng hangin ng tuluyang mabuhay ang halimaw sa pagitan ng kanyang mga hita. Dang it! Mahina niyang mura na mukhang hindi naman narinig ng klaro ni Asha. Tama nga ako. Pati ikaw hindi nagagandahan at naaapektuhan sa akin. Garalgal ng boses ng dalaga. Naihilamos niya na lamang ang palad sa mukha kasunod ng mararahas na pagpapakawala ng hangin. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Mariin ngunit paos ang tono ng boses niyang sabi. Nasa tono niya na ang pagbabanta dahil kapag nagpatuloy pa ito, baka hindi niya na tuluyang makontrol ang sarili. Baka dito mismo ay pakialaman niya ito. Kung bakit ba naman kasi pumasok sa kokote niya na dalhin to sa dati niyang silid at inalok pang mag-inom ng matatapang na alak. Ano ba kasing meron sa dalaga at nagawang kunin ang atensyon niya? Hindi ba ako attractive na tao?
Tanong nitong muli ngunit sa pagkakataong yon, tuluyan ang nabasag ang malambing nitong tinig. You are. Bulag lang ang hindi makakakita nun. Sinadya niyang hinaan ang huling sinabi. Mapait naman tong ngumiti. Kung ganun, bakit hindi niya ako mapansin-pansin? Tuluyang pumatak ang malalaking butil ng luha ni Asha. Napabuga naman si Damon ng hangin kasunod ng marahan niyang paggalaw upang alisin ang mga luhang bumabasa sa malambot nitong pisngi. Inayos niya ito at matamang pinagmasdan. Kahit buong araw niya itong titigan ay hindi siya magsasawa. Ngayon lamang siya nakaramdam ng kapanatagan sa isang estranghera. Hindi dapat natin sinasayang ang mga luha natin sa mga walang kakwenta-kwentang tao. Save your tears dahil mas maiiyak ka pa sa gagawin natin mamaya. Pagkasabi, kinabig niya ang batok ng dalaga at mapusok na inangkin ang labi nitong kanina niya pang pinananabikang hagkan. Inipo niya ang buhok ng dalaga gamit ang isang kamay at hinawakan niya yon nang sa ganun ay walang maging sagabal sa paglasap niya sa malambot at matamis nitong labi. Erwan, sambit ni Asha habang pinapainit pa lalo ng estranghero ang pakiramdam niya. Kumibot naman ang sentido ni Damon sa narinig. Huminto rin siya sa paghalik sa labi ng dalaga at dismayado itong tiningnan sa mismong mga mata nito. Kita niya ang pagkabitin dito. Wala naman siyang planong bitinin ng dalaga at mas lalong hindi niya nanaising bitinin ang sarili. Sadyang nais niya lang ipaalam rito na hindi ang nakatatandang kapatid ang humahalik dito, kung hindi siya. I'm not him, so stop calling his name habang pinapaligaya kita. Paus ang boses niyang bulong rito. Sino ka ba? Anong pangalan mo? Tanong nito ngunit wala siyang planong ipakilala ang sarili. Kaya't muli na lamang niyang inangkin ang nakaawang nitong labi. At sa pagkakataong yun, hindi na siya nakapagpigil pa. Binuhat niyang dalagat iniupo sa counter. Tsaka sinira ang dress na humaharang sa katawan nitong nais na niyang damhin at lasapin. Bawat hagod ng labi niya sa pangatliig nito ay talaga namang nagiiwan ng marka. Sinasadya niyang gawin yon upang hindi siya basta-bastang makalimutan ng dalaga. Kinuha niya ang mga kamay nito at dinala sa kanyang balikat. Doon niya ito pinakapit nang bumaba ang labi niya sa mayayaman at malalambot nitong dibdib. Gigil siyang napapayakap sa dalaga. Halos sabunutan siya nito lalo na nang padaus-dusin niya ang isang kamay sa pagitan ng mga hita nitong ngayon ay basa na. Isang daliri lang ang ginamit niya para pasukin ang masikip nitong lagusan. Birhin ka? Tanong niya nang hindi man lang inaalis ang bibig sa isa nitong dibdib. Matapos mapagtantong, siyang magiging una nitong karanasan. Oo, hingal nitong sagot. Masama ba? Dagdag nito. Ngumiti naman siya bago umiling. Kasunod ng pagsira niya sa manipis na telang tumatabing sa magiging pagkain niya. Otomatiko tuloy na namula ang pisngi ng dalaga at halos hindi na magawang tumitig pa sa kanya. Hindi masama, pero magiging mahirap para sa'yo. Lalo't malaruler sa haba at parang double XL na hotdog sa taba itong alaga ko. Pilyo niyang sabi. Namutla naman ito kaya't iniwan niya na muna ang isang parte ng dibdib at masuyo itong hinagkan sa labi. Natuto naman tong gumante. Fast learner. Ngising-ani ni Damon at mas inigihan pang ginagawa. Napapasigaw na lang ang dalaga nang marating ng labi niyang pribadong parte nito na mukhang sabik sa una niyang pagbisita. Bon appetit! Anas niya. Nagpabaling-baling na lang ang ulo ni Asha sa nakakakiliting ginagawa ng estranghero sa pagitan ng kanyang mga hita. Pakiramdam niya'y maiihi na siya habang hinahagod siya nito. Lahat ng ito ay bago lang sa kanya. Kaya't wala siyang ibang magawa kung hindi ang damhin lamang ang ginagawa nito sa kanya. Pilit na siyang itinutulak ng dalaga palayo pero ayaw niyang magpaawat. Gustong-gusto niya ang lasa ng matamis nitong katas. Kaya't upang hindi makapalagay, hinawakan niya ito sa manipis nitong bewang. Wala pa tayo sa exciting part, honey. Bulong niya rito matapos nitong maabot ang pangalawang rurok. Yun pa nga lang ang ginagawa'y hinang-hina ng dalaga. Ayoko na. Anito. It's not for you to decide, honey. Bulalas niya bago ito buhatin patungo sa ibabaw ng malawak at malambot niyang kama. Isa-isa niya ring tinanggal ang saplot nito bago ibabawan.
Kita niyang magkakasunod nitong paglunok nang makitang naguhumirentado niyang alaga. Hindi ka kasya sa akin yan. Takot nitong sabi. Tila biglang nawala ang tama ng alak dito matapos makita ang halimaw na nakakabit sa gitna ng mga hita. Pilyo siyang natawa bago masuyong hinagka na ngayon ay nanginginig na nitong labi. Then let's see. Bulong niya rito nang pakawala ng labi nito. Hindi niya dinahandahan ang pagpasok. Kaya't ang mga kuko nito ay mariing bumaon sa kanyang likod. Para sa kanya ay parang kagat lamang ng langgam ang pagbaon ng mga kuko nito sa kanyang likod. Palibhasa ay basagulero at palaging nasasangkot sa gulo. Kaya't sanay na sanay sa sakit ng katawan. Ang sakit! Naiiyak na daing ni Asha. Hindi pa gumagalaw sa ibabaw niyang lalaki. Marahil ay hinihintay nitong maging komportable ang pakiramdam niya habang nasa loob niya ito. Sorry. Sinserong paghingi ni Damon ng paumanhin bago umindayog sa ibabaw ng dalaga. Matatagalin kasi sila sa ganoong posisyon kung hindi pa siya gagalaw. Napakaganda mo. Mahinang puri niya rito habang nakatitig sa mukha nito. Hindi niya ni minsan inalis ang tingin sa mukha nito habang nasasarapan sa ginagawa niya. At aaminin niyang gustong-gusto niya ang ekspresyon ng nakikita sa malaanghel nitong mukha. Halos 3 minuto pa lang yata noong pumasok siya sa kuweba nito ay naabot na agad niyang unang rurok. Tsaka lamang siya huminto nang maramdaman na ang pagod at ang unti-unting paghilo sa kanya ng antok. Ngunit bago pa ipikit ang mga mata ay ikinulong niya na muna sa bisig ang dalaga. Nais niya kasing makita pa ito hanggang sa pagising niya. Hindi niya nais na magtapos sa isang gabi mangyayari sa kanila lamang. Masyado na siyang naadik sa babae. Sa akin ka lang. Walang ibang sino man ang maaaring umangkin sa iyo tulad ng ginawa ko. You're now my property. Sambit niya bago tuluyang ipikit ang mga mata. Magkakasunod na katok ang tuluyang gumising kay Asha kinabukasan. Ramdam niyang may nakadagan sa kanya bago pa man niya imulat ang mga mata. Ay, Diyos mio! Gulat niyang naitulak ang lalaking nakayakap sa kanya na ikinahulog nito sa kama. Sapo ang dibdib ng silipin niya ito. Ang kaso ay agad din naman siyang nagsisi dahil tumambad sa kanyang hubod-hubod nitong katawan. Pero ang mas nakakuha sa atensyon niya ay ang malaking peklat nito sa likod na tinakpan ng tattoo. Gusto sana niyang iharap sa kanya ang lalaking nakadapa sa sahig nang malaman kung anong itsura nito. Ang kaso ay naantala yon ng muling kalampagin ng kung sino mang nasa labas ang pinto ng kwarto. Ano nang gagawin mo ngayon, Asha? Punong-puno siya ng takot sa dibdib dahil bukod sa hindi niya natupad ang napag-usapan nila ng kanyang ama, ay nakuha niya pang isuko ang sarili sa hindi naman kilalang lalaki. Siya yung lalaking pumitik sa noo ko. Bulalas niya nang maalalang ito ang nagdala sa kanya sa kwartong iyon. Senyorito, nandyan ho ba kayo? Rinig niyang saad ng boses ng isang babae mula sa labas. Mukhang isa ito sa mga katulong. Senyorito, papasok ho ako. Paalam ng babaeng nagbigay ng takot sa kanya dahil makikita sila nito na kapwa walang saplot. Huwag kang papasok, please. Halos tawagin niya na ang lahat ng santo, wag lang itong pumasok. Wala ang senyorito mo dyan, hindi naman yun umuwi. Rinig niya ang boses ng ama ni Eunice na mukhang pumigil sa akmang pagpasok ng katulong sa kwarto. Kung nasaan sila ng lalaking, parang mantika akong matulog. Dahil kahit na nahulog na sa kamay, tulog na tulog pa rin. Tsaka lamang siya nabunutan ng tinig sa dibdib nang marinig ang papalayong mga yabag. Problema na lamang niya ngayon ay kung papaano siyang makalalabas ng mansyon nang walang makakapansin sa kanya. Oh, Diyos mio, ano bang gagawin ko ngayon? Hindi naman dapat ito nangyari eh. Tatanga-tanga ka kasi. Mangiyak-ngiyak niyang sermon sa sarili. Kaya't ayaw niyang tumikim ng alak dahil hindi talaga maganda ang dulot nito. Sana kasi iniyak na lang niya ang nakita kagabi at hindi na umasa pa sa lecheng alak na inalok sa kanya ng Hudyo na hanggang ngayon hindi niya pa rin kilala kung sino. Ngayon tuloy ay paano na? Paano niyang ipaliliwanag sa kanyang ama mga nangyari? Lagot na siya ngayon. Aray ko po! Kung pwede lang na mahiga na lamang siya doon hanggang sa tuluyang mawalang nararamdamang hapde sa pagitan ng kanyang mga hita, ay ginawa niya na. Ang kaso hindi naman po pwede dahil hindi niya nananaisin pang makita siya ng estranghero pagkagising nito. At lalong hindi niya gugustuhing mahuli sila ng kaibigan, lalo na ng nanay nitong sobrang bait sa kanya.
Kung kaya't kahit nahirap kumilos ay pinilit niyang maghanap ng maisusuot sa walk-in closet ng lalaki. Hinanap niya rin ang wallet nito para kumuha ng pera doon. Hindi naman kasi siya makakauwi kung wala siyang pamasahe. Ang dami niya namang pera. Mahina niyang sambit nang makitang makapal at maitim na wallet na nakapatong sa counter kung saan silang nag-inom kagabi. Pahinging 500 na. Sa wallet na lamang siya nagpaalam dahil tulog naman ang may-ari. Tinapunan niya pa muna ng tingin ng lalaking kumuha sa dangal niya na halos 18 taon niyang iniingatan. Bago humakbang patungo sa nakasaradong pinto. At halos pigil ang kanyang paghinga nang dahan-dahan niyang binuksan yon at maingat doong lumabas. Laking pasasalamat niya na walang nakapansin sa kanya. Sino ba naman kasing makakapansin sa kanya kung sa fire exit ng mansyon siya dumaan, imbis na sa main door ng mansyon? Manong, sa sitio Tagisan nga po. Doon lang po sa tapat ng Savior. Anya sa driver ng taxi na pinara. Sana lang ay paniwalaan ng kanyang ama magiging rason niya rito. Mukhang minukbang ka ng jowa mo, miss ah. Natatawang sabi ng driver na pinagmamasdan siya mula sa harapang salamin ng sasakyan. Pinanungutan niya ito dahil paano nitong nalaman na may naganap sa kanya kagabi. Lumingon tuloy ito at inginuso ang liig niya. Chikinini yan, di ba? Saad nito. May nakain akong hindi pwede para sa akin, kaya ako nagkaroon ng pantal sa leeg. Giit niya. Tsaka pwede kuya, pakiasikaso na lang ang trabaho mo. Dagdag na sermon niya rito. Nakamot na lang tuloy nito ang ulo. Pasensya na ho ma'am, akala ko kasi chikinini yan eh. Paliwanag nitong hindi na lamang niya inintindi pa. Pinandilatan niya na lamang ito bago ibaling ang tingin sa labas ng bintana ng kotse. Ang ganda mo sana, kaso ang sungit-sungit mo naman, miss. Parinig pa nito. Pero imbis na patulan ay nagbingi-bingihan na lang siya sa kadaldala nito. Cute ang driver ng taxi. Mukhang nasa edad 20 lang ito. Patuloy pa ito sa pagkausap at pagkwento sa kanya ng kung ano-anong tungkol sa karanasan nito sa kalsada. Ang kaso wala doon ng interes. Lalo na ang atensyon niya. Napaka-isnaber mo naman, Miss Ganda. Mapapanis ang laway mo niyan. Puna nito pero irap lang ibinigay niyang sagot. Grabe na talagang mga magaganda ngayon. Pagka-sungit-sungit. Naiiling na lang nitong inatupag ang trabaho. At mas pinili na lang na itikom ang bibig. Marahil napansing ayaw niyang istorbohin sa pagmumuni-muni ng kanyang magulong isipan. Nandito na tayo, miss. 395 lang sa'yo. Malawak ang ngiti nito sa labi nang ihinto sa tapat ng sinabi niyang grocery store, ang minamaneho nitong sasakyan. Agad naman niyang inabot ang bayad at hindi na nag-abala pang kunin ng sukli, kahit pa tinatawag siya nito dahil sa sobrang pagmamadaling na makauwi. Pa, nandito po ba kayo? Nanginginig pa ang boses at mga kamay niya nang marahang buksan ang pinto ng kanilang bahay. Pa! Tawag niya pa pero walang sumasagot. Hanggang sa makuha ang isang note na idinikit sa luma nilang ref ang atensyon niya. Anak, may kontrata kami ng ninong Ben mo sa Makati. Malaking trabaho yun Pakyawan, kaya't kinuha na agad namin. Nauna ka lang umalis ng ilang minuto sa akin. Tinatawagan kita para sana magpaalam na aalis muna ang papa. Ang kaso na iwanan mo palang cellphone mo rito sa bahay. Kaya't nag-iwan na lang ako ng sulat para hindi ka na mag-alala pa. Baka abutin kami ng 1 buwan doon. Ibinili naman kita sa Tita Wilma mo na tingnan-tingnan ka habang nagtatrabaho ako. Nga pala, nag-iwan ako ng pang-budget mo. Kaso aabot lang yun hanggang 1 linggo. Inilagay ko na sa bag mo para hindi ka na mahirapang maghanap. Magpapadala na lamang ako kapag naubos na iyan. Mag-iingat ka riyan ha. Yung mga bilin ko, wag mong kalilimutan. May mata pa rin ako sa'yo kahit nawala ako riyan, kaya't magtitino ka. Yung kaninang kaba sa dibdib niya bigla na lang naglaho. Nakaligtas siya ngayon ngunit papaano sa mga susunod? Bahala na. Sambit niya tsaka itinabi ang binasang sulat ng kanyang ama. Ramdam niyang pandalagkit kaya't minabuti niya na munang maligo bago ipaghanda ng makakain ng sarili. May pasok pa siya mamaya kung kaya't kahit na hirap pa rin kumilos, ay mas pinili niyang pumasok at umakto na parang walang nangyari sa kanya kagabi. Ininuman na lang niya ng gamot nang sa ganon, maibsan kahit papano ang sakit na ibinigay sa kanya ng Hudyo.
Huwag na sanang mag-cruise ang landas nila ng lalaki dahil hindi niya alam kung anong magiging reaksyon niya kapag nagkita pa silang muli nito. Bigla ka nilang nawala kagabi. Saan ka ba nagpunta? Nag-alala ako. Agad siyang sinalubong ni Eunice sa hallway pa lang ng universidad na pinapasukan nila nang makita siya nitong naglalakad ng may pag-iingat. Okay ka lang ba? Agad na sinalat ni Eunice ang noo at batok niya. Mabuti na lang at natakpan niya ng foundation ng mga markang iniwan sa kanya ng lalaki. Kaya't wala itong napansin sa kanya. Mainit ka. Bakit ka pa pumasok? Ngayon ang presentation ng pinaghirapan nating thesis. Kaya hindi naman ako papasok. Iwas ang mga matang saad niya. Hindi niya na sinagot pa ang nauna nitong tanong sa kanya dahil hindi naman niya alam kung anong alibay ang sasabihin niya rito. Napabugat tuloy ng hangin si Eunice. Sa amin naman ang paaralang to, kaya't walang magiging problema kung absent ka ngayon. Pasaway ka talaga kahit na kailan. Alika na. Ipapahatid na muna kita sa driver ko. Ako na lang ang bahala sa thesis natin. Inalalayan na siya ni Eunice patungo sa parking kung saan naghihintay ang driver nitong si Mang Bert. Pakihatid naman tong si Asha sa kanila Bilhan nyo na rin po siya ng gamot at sariwang prutas. Bili ni Eunice sa driver. Tsaka dito nag-abot ng pera. Pinigilan pa ito ni Asha ang kaso mapili talagang kaibigan niya. Pagkatapos ng klase dadalawin kita sa inyo. Doon na muna siguro ako magsisleep over dahil nagkakagulo na naman sa bahay. Konsumido nitong sabi. Bakit? Ano bang nangyari? Kinakabahang tanong niya. Hindi pa rin siya sumasakay sa loob ng sasakyan dahil gusto niyang marinig ng klaro ang mga isasagot sa kanya ni Eunice. Tungkol kay Kuya Damon. Anong tungkol sa kanya? Kuryosong tanong niya. Kilala niya lang ang kapatid ni Eunice sa pangalan pero hindi sa mukha. Black sheep umano ito ng pamilya kaya't hindi siya gaanong interesadong malaman o alamin ang buhay nito. Pinagsisira niya kasi ang lahat ng monitor sa mansyon. Plus, binugbog niya pa yung nag-ooperate doon nang hindi sa amin sinasabi ang dahilan. Hindi nila expected na naroroon siya. Nagalit din si Kuya Erwan sa akin kung bakit ko pa raw inimbitahan ng black sheep ng pamilya. Nagpang-abot pa nga sila na halos ikahimatay ni Ma'am. Nakakainis sila Dad at Kuya Erwan. Wala na silang ibang ginawa kung hindi yung trato na parang hindi tunay na pamilya si Kuya Damon. Kung bakit ba kasi sila ganun kay Kuya Damon ko Malungkot na salaysay ni Eunice. Baka kasi may malalim na dahilan ng papa't kuya mo. Kaya galit na galit sila sa Kuya Damon mo. Pagpapagaan niya. You're right. Dahil half-brother lang namin si Kuya Damon. Kanina ko lang din nalaman pero hindi si Ma'am nag-cheat kay Dad. Mom was raped at the age of 27. 2 taon pa lang daw nun si Kuya Erwan At ang taong may gawa nun ay ang mismong kakambal ni Dad. Si Tito Adamos na namatay matapos maambush ang sinasakyang kotse. Matapos nang ginawa nito kay Mama. Biktima lang din si Mama. At ganun din naman si Kuya Damon kung kaya't hindi ko talaga maintindihan kung bakit galit na galit sila kuya. At tinatawag pa nilang black sheep ng pamilya. I tried to defend Kuya Damon pero naging masama pa ako. Nakakainis na sila sa totoo lang Napaka-unreasonable na kasi nila. Kadugo pa rin naman nila si Kuya Damon pero parang kaaway nila kontratuhin. Kaya hindi ko rin masisisi si Kuya Damon kung bakit siya nasasangkot sa kabi-kabilang gulo. They're pushing him to be an a-hole. Pero kahit na ganun ang tingin nila kay Kuya, alam ko na hindi talaga siya masama. Ay, napahaba na yung kwento ko. O sige na, sumakay ka na dahil kailangan mo pang magpahinga. Tatawag na lang ako sa'yo kapag pupunta na ako sa inyo. Ikaw na lang bahalang magsabi kay Tatay Dante. Wala naman si Papa kaya kahit hindi ka magsabi. Pero magsasabi pa rin ako syempre. Okay, babay na. Magsasart na kasi ang class hours. Ingat ka ha at uminom ka ng gamot. Humalik at kumawi sa kanya si Eunice na may ngiti sa labi. Ngunit batid niyang pilit lamang ang ngiting yon. Halata naman kasing apektado talagang kaibigan niya sa mga nangyayari sa pamilya nito. Kung hindi lang masama ang pakiramdam niya, idadamayan niya ito. Ang kaso kailangan niya na munang talagang ipahinga ang sarili. Bukas na lamang siya babawi sa klase. Sa ngayon makikinig na muna siya sa kaibigan. Sa kabilang banda na may gigil na pinapaamin ni Damon ng lalaking binugbog. Dahil hindi nito inaamin na inutusan doon ni Erwan na burahin ang mga kuha sa CCTV kagabi. Talagang hinanting niyang lalaki kahit nabugbog sarado niya na ito sa mansyon pa lamang nila.
Sir, sumusunod lang naman ako sa kung ano ipinag-utos sa akin ng pamilya niyo eh. Hirap at halata ang takot sa mukha nito nang sa wakas ay tuluyan ng umamin sa kanya. Ginawa pa nitong panangga ang dalawang kamay at halos magsumiksik na sa gilid ang inuupahan nitong bahay. Anong rason at inutusan kanyang gawin yun? Kalmadong tanong niya. Kumuha siya ng isang plastik na bangko at naupuron habang naghihintay sa magiging sagot ng kaharap. Hindi ko ho alam ang eksaktong dahilan, pero mukhang dahil sa babaeng kahalikan niya kagabi kaya niya pinabura ang mga nakuna ng CCTV. Iniutos niya ring burahin ko ang sa inyo ng babaeng dinala mo sa kwarto. Pero bago niya yun ipabura, kinuha muna niya yung kopya. Saad nito? Nagtangis naman ang bagang niya at mariing na kuyumang kamao. Batid niyang gagamitin nito yon laban sa kanya. Kalmado siyang tumayo at walang kahit na anong sinabi nang iwan ng lalaking kinumpronta. Kinuha niyang susi ng malaking motor tsaka isinuot ang itim na jacket na isinabit niya sa salamin ng kanyang Ducati. Pagkatapos ay tuluyan ng sumakay doon. Hindi na niya nais pang bumalik sa mansyon kung saan siya namulat. Wala nang rason para bumalik pa doon, lalo't alam niya na ang buong katotohanan. Hindi siya totoong anak ni William. Pamangkin lamang siya nito. Ngayong nagkaroon ng linaw ang lahat sa kanya kung bakit halos patayin siya ng itinuturing at inaakala niyang ama. Ang apoy sa puso niya ay mas lalo pang nagningas matapos sa mga nalaman. Nasaan ang boss niyo? Madilim ang kanyang mukha nang magtanong sa babaeng nasa front desk ng kumpanya kung saan si Erwan ang namamahala. Nasa office niya po. Sa 15th floor, bandang kanan. Nangangatal ang boses na sagot ng babae. Tiningnan muna niya ang pangalang nakakabit sa damit nito bago muling nagsalita. Wala kang ibang papayagang pumunta sa opisina ng bulok niyong CEO. Nagkakaintindihan ba tayo, Miss Diane Ceres? Malamig ang boses niyang sabi na nagpalunok sa babae. Agad din tong nagbaba ng tingin dahil hindi kinakaya ang mga tingin niya. Para bang papatay anumang oras. Oo po, sagot nito. Tsaka lamang siya tumalikod at sumakay ng elevator pagkatapos ay pinindot ang floor na sinasabi ng babae. Napapatingala pa sa kanya ang mga nakakasalubong na empleyado ng kumpanya at halos lahat ay kakikitaan ng paghanga. Kuusapang tumabi ang mga nakakasalubong niya at halos wala ni isa ang nagtatangkang harangan ang dadaanan niya. Sir, may appointment po ba kayo? Agad siyang sinalubong ng isang babae na may balingkinitang katawan. Blanko niya lang itong tinapunan ng tingin. Tsaka plano ng lagpasan nang mabilis siya nitong hinarangan. Sir, hindi po kayo pwedeng basta nalang pumasok sa opisina ng CEO kung wala naman po kayong appointment sa kanya. Pigil nito. 60% ang shares ko sa kumpanyang to. That means you have no right para harangan ako. Sa sinabi niya ay namilog ang mga mata ng babae. Sino ba naman kasing hindi? Kung mas malaki pa ang sakop niya kesa sa anak ng may-ari. Ngunit walang kahit na sinong nakakaalam na meron din siyang karapatan sa kumpanyang itinayo ng asawa ng kanyang mama. Dahil gumamit siya ng ibang tao para linlangin ang mga ito. Halos barya lang sa kanya kung anumang iniyayabang ni Erwan at ng ama nito. Marami na siyang napatunayan sa larangan ng pagnenegosyo. Ngunit dahil sa lawak ng koneksyon niya ay walang sino man ang nakakaalam na isa na siya sa mga mahuhusay na businessman ng bansa. Araw-araw ay milyones ang pumapasok sa kanya, kaya tuluyan siyang nasama sa mga walang ipinapakitang mukha na bilyonaryo. Hindi po sir, nag-iisa lang po sa loob. Malalagot ako kapag hinayaan ko kayong pumasok eh. Anito ngunit tinabig niya lang ang babae. At walang ano-anong sinipa ang nakalak na pinto na nagresulta ng pagkasira noon. Nagulantang tuloy ang dalawang nasa loob na gumagawa ng milagro. Hindi na ako magtataka kung bakit parupok ng parupok ang pundasyon ng kumpanyang ito. Lalo't isang walang kwentang taong nakaupo at nagpapakasasa sa puri ng iba't ibang babae. Prente niyang pinaunlakan ng sarili sa loob na hindi tinatapunan ng tingin ng babaeng nagmamadali sa paglalagay ng damit nito sa hubad na katawan. Who the hell gave you the permission para pasukin ng walang paalam ang opisina ko? Nanlilisik ang mga mata ni Erwan habang ibinoboto ni Sampolong nakabuklat. Yung babae kagabi. Tell me her name. Mapagmando niyang utos sa nagpangisi rito. Yung kaibigan ba ni Eunice? Bakit? Nabiting ka ba sa ginawa mo sa kanya kagabi?
Mapang-asar ang ngiting umukit sa labi nito matapos senyasan ng babaeng kasalo sa paggawa ng milagro kanina. Anong pangalan niya? Kalmadong tanong niya bago sipatin ang oras na nakasabit sa orasan. Paano kung ayokong sabihin? May magagawa ka ba? Nangahamon ang tono nito. Mayabang pa itong lumapit at kinwelyuhan siya. Nasa teritoryo kita, Damon. Kaya kong gawin ang kahit na ano sa'yo. Mabubura kita ng walang kahirap-hirap. Nagtatangis ang bagang nitong sabi. Siya naman tuloy ang napangisi ngayon. Bakit hindi mo gawin? Hamon niya rito. Akma siya nitong susuntukin nang maunahan niya ito. Halos basagin niyang mukha ng kapatid na hindi man lang siya pinagpapawisan. Huwag mo akong yayabangan. Wala ka pa sa kalingkingan ko. Walang awa niyang hinila ang buhok nito at saka iniharap ang dugo ang mukha sa kanya. Tandaan mo ang mukhang to dahil ito ang magpapabagsak sa inyong mag-ama. Pero huwag ka mag-alala dahil hindi ko pababayaan si Mama at Eunice. Magiging mas maayos pang buhay nila sa akin. Bulong niya sa mismong tenga ni Erwan. Hayop ka! Kahit na nahihirapan ay nagawa pa rin itong duraan siya. Kung may hayop man dito, kayo yun ang tatay mo. Binitawan niyang buhok ni Erwan tsaka pinahid ang laway nito na kumapit sa mukha niya. Hindi niya kailanman nakalimutan ang ginawa ng mag-ama sa kanya. Halos patayin na siya ng mga ito. Nagkaroon siya ng pilat na hindi matakpan-takpan ng itim na tinta. Hindi mabilang ang paglatigo sa kanya ni William dahil lamang sa naging pag-aaway nila ni Erwan. Hindi lamang isang simpleng latigo ang ginamit sa kanya dahil may talim yun at sinadyang lagyan ng tinik upang mas maging masakit kapag ginamit na sa kanya. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung bakit gano'n na lamang siya kung tratuhin ang kinagis ng ama. Kaya pala halos patayin na siya nito sa pagpapahirap ay dahil hindi niya ito totoong ama. Tiyuhin niya lang ito at malakas ang kutob niyang ito ang nagpapatay sa totoo niyang ama. Pero tsaka na lang niya aalamin ang iba pang katotohanan sa tunay niyang pagkatao. Sa ngayon, ay hahanapin niya na muna ang anghel na sumuko sa kanya kagabi. Saang lupalop ka man ng mundo magtatago, mahahanap at mahahanap kita. You can't escape from me forever, honey. Sambit niya habang kasalukuyang binabaybay ang daan patungo sa universidad na pagmamay-ari ng kanilang ina. Doon niya aalamin ang buong pangalan ng babaeng. Hindi na ni minsan nawala sa isipan matapos ng mainit nilang pagsasalo. Pagdating sa universidad ay dumiretso na agad siya sa dean's office. Nakilala naman agad siya ng matandang dean, kaya hindi na siya nahirapang kunin ang impormasyon ng babaeng sadya. Asha Sarmiento. Napakagandang pangalan. May ngiti sa kanyang labi habang hawak ang information ng dalaga. 10 taon pa lang tanda ako sa kanya. Kibit-balikat lang niyang sabi. Baliwala ang agwat ng edad nila sa kanya. Numero lang naman kasi yun. Ngunit saka na lang siya muling magpapakita rito. Magiging kontento na lang muna siyang pagmasdan to mula sa malayo. Tsaka niya na lang to haharapin kapag natapos ng ipinapatayo niyang mansyon na sinadya niyang sa tabing dagat gawin. Nais niya sanang gawing bahay bakasyunan lamang ang ipinapatayo. Ngunit dahil nakuha na ng inosenteng dalagang atensyon niya, hindi na yon magiging bahay bakasyunan lamang. Matuling lumipas ang mahigit 1 buwan. At sa maraming araw na dumadaan ay ramdam ni Asha ang mga matang nakamasid sa kanya. Ngunit hindi naman niya mahanap ang nagmamay-ari noon. Oh, Diyos ko! Natutup na lamang ng dalagang bibig nang magkaroon ng 2 guhit ang pregnancy test na binili niya bago pa man siya umuwi. Mahigit 1 linggo na kasi siyang delayed at nangangamba siyang baka nagbunga ang nangyari sa kanila ng estranghero. Paano ko itong sasabihin kay Papa? Madidisappoint siya sa akin. Hindi ko pa natatapos ang kolehiyo ko. Nanlulumo siyang napaupo sa gilid ng bawl. Asha, anak, nandito si Eunice. Tawag sa kanya ng ama. Agad naman niyang pinawi ang namuong luha at saka dali-daling binulsa ang PT. Huminga-hinga pa muna siya at nagpaskil ng pilit ng ngiti sa labi bago lumabas. Happy birthday to you! Happy 19 years of living dito sa Earth, my dearest best friend! Blow the candle na! Dali! Masiglang itinapat ni Eunice ang cake na hawak nito sa mukha niya. Nawala na sa isip niyang kaarawan niya pala ngayon.
Masyadong inabala ng mga alalahanin ng isipan niya na pati ang pagdagdag sa edad niya ay nalimot niya na. Salamat. Hindi na niya napigilang maging emosyonal. Bumuhos ang masaganang luha sa mga mata niya. Hala friend, bakit naman? Ibinaba na muna ni Eunice ang hawak upang daluhan siya. Tears of joy ba yan, anak? Pati si Mang Dante ay dinaluhan na rin ng anak. I'm sorry po. Sorry saan? Punong-puno ito ng pagtataka. Ngunit walang lakas ng loob si Asha na magpaliwanag. Kinuha niya na lang ang piti sa bulsa at iniabot dito. Oh my goodness! Paano? Wala ka namang nobyo, diba? Gulat na bulalas ni Eunice samantalang si Mang Dante nakatingin lang sakit na hawak ni Asha. Tay Dante, kalma lang po May kaso na pong pananakit ng anak ngayon. Exaggerated na saad ni Eunice. Tumayo pa ito sa tabi ng nakayukong si Asha na tahimik na umiiyak. Sinong tatay niyan? Tanong ni Mang Dante. Hindi mo malaman kung galit ba ito o ano dahil napakakalmado lang ng boses nito. Hindi ko po alam. Anong hindi mo alam? Ay, Diyos ko po. Kalma lang naman tayo, Tay Dante. Awat agad nang nagulat na si Eunice. Napabuga tuloy ng hangin si Mang Dante. Iha, baka po pwedeng hayaan mo muna kaming mag-usap ng anak ko. Tay Dante, buntis ho itong kaibigan ko Baka po hindi kayo makapagtimpikit. Sorry po pero dito lang ako. I'll defend her. Hindi ko sasaktan ng anak ko. Sure? Paniniguro nito. Tumango naman si Mang Dante kaya't sumunod na si Eunice. Ang kaso ilang di pa lang ang ginawa nitong pagdistansya sa kanila. Uulitin ko ang tanong ko, Asha. Sinong ama niyan? Hindi ko po talaga alam pa. Ang tanging alam ko lang po may peklat siya sa likod na tinakpan ng malaking tattoo. Sa sinabi niya ay natutup ni Eunice ang bibig. Si Kuya Damon? Sambit nito kapag kuwankit na ibaling na mag-ama ang tingin sa kanya. Nasaan siya? Iharap mo sa akin dahil hindi ako makapapayag na lumaki ang puko ng walang kinikilalang ama. Puno ng otorisasyong mando ni Mang Dante sa dalaga. Akma pa lang sanang dudukutin ng dalaga ang cellphone sa bulsa nang may kumatok sa nakabukas na pinto. Kaya't naibaling nilang tingin doon. Kuya? Nagdadalawang isip pa si Eunice kung ngingiti ba o hindi sa biglaan na lang pagsulpot ng kuya niya. Pero mas lamang sa kanyang kagustuhang sermonan to. Ang tanda na kasi nito para sa kaibigan niya. Good afternoon po. Formal na bati ni Damon kay Mang Dante. Lumapit pa siya sa ama ni Asha at nagmano. Bago iabot sa nakangangang dalaga ang punpo ng bulaklak na siya pa mismo ang namita sa nadaanang flower farm. Kuya, paki-explain. Sabat ni Eunice dahil gulong-gulo siya sa mga nangyayari. Prepared na prepared kasi ang kuya niya na parabang alam na nito ang mangyayaring senaryo. Mula ng gabing yun ay hinanap na kita. Paninimula ni Damon. Tanging kay Asha lamang siya nakatingin. Hindi ko na inalis sa mga mata ko sa iyo nang malaman ko kung sino ka at kung saan ka nakatira. Alam kong mangyayari ang araw na ito dahil hindi naging larong lahat para sa akin. Seryoso ba kong tao? Pinaninindigan ng mga nagawa. Mapatama man yan o mali. You are now carrying our child. Kaya't marapat lang na mapanagutan ko yan. Seryosong anya bago balingan ng ama ng dalagang. Magkadikit nang namumuting kilay. Gusto ko pong hingin ng kamay ng anak ninyo, sir. Pakakasalan ko po siya at bibigyan ng magandang buhay. Hindi siya maghihirap sa piling ko. Magiging reyna siya sa mansyon na ipinatayo ko para sa kanya. At ang edukasyon niya, may pagpapatuloy pa rin niya kahit na dinadala niya ang anak ko. Dagdag niya pa na nagpahiwalay sa kanina'y nakadikit na mga kilay ni Mang Dante. Mabuti naman kung ganon. Kailan mo ba planong pakasalan ng anak ko? Pa, sandali naman. Tanungin niyo rin muna ako kung gusto ko po bang makasal sa lalaking yan o hindi. Tuluyan nang sumabat si Asha. Para lang kasing namimili sa palengke ang lalaki. Hindi na mahalaga kung gusto mo ba o ayaw. Dahil mas importante na magkaroon ng pamilya ang apo ko. Papasok-pasok ka sa ganito tapos aangal ka?
Harapin mo ang konsekwensya ng ginawa mo. Magiging asawa ka nitong lalaking to sa ayaw mo man o sa gusto. Pinal at striktong saad naman ni Mang Dante. Nanlumo na lamang na naibaling ni Asha ang tingin kay Damon. At talagang masaya ka pa, ah. Singhal niya rito. Nahuli niya kasi itong ngumingiti ng pailalim. Masama na bang maging masaya? Inosenteng tanong nito sa kanya. Bigla tuloy kumibot ang sentido niya. Samantalang si Eunice naman, speechless na lang. Gulantang kasi talaga ito sa mga nangyayari. Oo, lalo na kung sa'yo nangyayari. Sagot niya rito. Ewan ba pero ang init ng dugo niya kay Damon. Asha! Saway ni Mang Dante sa nag-a-attitude na anak. Naibaba na lamang ng dalaga ang tingin habang si Mang Dante ay masinsinang nakikipag-usap sa magiging son-in-law. Seryoso? Bumukha ka sa harap ni Kuya? Usisa kagad ni Eunice kay Asha nang makalabas ang dalawang lalaki. Bibig mo naman walang preno. Lasing lang ako noon kasi nga na-heartbroken ako sa Kuya Erwan mo. Pag-amin niya. Ha? Diyos mio, 32 na si Kuya Erwan. Tapos si Kuya Damon naman, magto-29 na next week. Talagang sa mga gurang ka nagkakaroon ng tipo, ano? Stress nitong sabi. Nahihiya niya na lang na nakagat ang ibabang labi. Tila umatras din ang dila niya dahil hindi niya na nagawa pang magsalita. Hay, kahit naman talakang kita ng talakan, ay useless lang din dahil nandyan na yan. Nangyari na, buntis ka na. Pakasalan mo na lang si Kuya Damon para sa first pamangkin ko. Don't worry dahil mabuting tao ang kuya kong yan. Alam ko yun dahil kapatid ko siya. Hindi nga lang halata dahil bad boy ang aura niya tapos bordado pa yung katawan. At saka yung mga binitiwan niyang salita sa inyo kanina, totoo yun. Naloka nga ako nang malaman kong one of the hot billionaires na palang kuya kong yan eh. Grabe, nakaka-proud. Sana tulad niya rin ang magiging asawa ko sa future. Anito. Pero hindi ko naman siya gusto. Ba't ka bumukakat ng pabuntis pa? Pinamewangan siya ni Eunice at tinaasan ng isang kilay. Lasing nga ako, giit niya. Kay lasing ka man o hindi, alam mo pa rin naman ang ginagawa mo. Naku Asha, wag ako ha. Minsan na rin akong nalasing. Ginusto mo rin yan kaya tigilan mo ko. Palatak nito. Ayaw talaga siyang paniwalaan kaya't hindi niya nalang ipinilit na ipagtanggol ang sarili. Pumayag na lamang siya sa nais na mga ito para sa anak niya. Para sa anak nila ni Damon na aaminin niyang hindi na nawala sa isip niya matapos ang gabing yun. Oo. May mga parte ng gabing yun natatandaan niya. Pero hindi lahat. Dinaan na muna ni Damon sa orihinal na panliligaw ang lahat bago siya nag-propose kay Asha. Gusto niya kasi na kung ikakasal na sila, ay may nararamdaman na rin to sa kanya. Ayaw naman kasi niyang magbitaw ito ng pangako na hindi naman galing sa puso. Hindi magiging espesyal ang kasal nila kung dadaanin niya sa santong paspasan. Damon! Manganganak na yata ako! Tili ni Asha ang nagpagising kay Damon. 10 oras ng gabi. Kinapaagad niya ang asawa sa ibabaw ng kanilang kama ngunit wala ito. Wife! Nasaan ka? Sa sobrang pagkatarantay pati sa ilalim ng kanilang kamay, hinanap niya ang asawa. Muntanga ka dyan, nandito lang naman ako sa CR. Hirap na pananalak ni Asha kay Damon habang sapo ang nananakit niyang tiyan. Umihi lang naman siya tapos bigla nang sumakit ang tiyan niya. Next week pang due date niya kaya't hindi niya inaasahang ngayon na siya manganganak. Pero sinabi naman sa kanya ng OB na may mga nauunang mag-labor hindi pa man dumarating ang due date. Oh shoot! Sorry wife! Patakbong lumapit naman si Damon sa asawang hirap na. Awang-awa siya rito na kung pwede siya na lamang makaramdam ng mga nararamdaman nito ay ginawa niya na. Maingat niyang binuhat si Asha palabas ng banyo. Tsaka inihiga sa ibabaw ng kanilang kama. Pumutok na ang panubigan ng asawa niya at nakikita na rin ang ulo ng sanggol. Kung kaya't hindi nakakayaning dalhin pa sa ospital. Lalo't aabutin ng 2 oras ang biyahe. I want you to trust me, okay? Hindi mapapano anak natin. I love you so much, wife. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Mahal din kita. Mahal na mahal. Bagaman hirap ay sinikap niyang tumugon sa lalaking hindi niya lubos maisip na mamahalin niya ng wagas. Sino ba naman kasing hindi mahuhulog sa isang Damon? Kung bukod sa pagiging matipuno ay maalaga at sobrang sweet nito pagdating sa kanya.
Samantalang sa ibang tao ay para itong nagyayelong dragon. Masuyong hinagka ni Damon ang noon ng pawisang asawa bago ihanda ang mga gagamitin para sa panganganak nito. Bagaman nangangambay, buong pusong nagtiwala si Asha sa asawa. Hindi siya nito ni minsang binigo at ipinahamak. Alam niyang kaya nitong paanakin siya dahil nabanggit sa kanya ng asawa na doktor ang kurso nito noon. Professional doctor naman talaga si Damon. Hindi nga lang niya isinabuhay dahil mas lamang ang interes niya sa pagninegosyo. Ang mama niya lang naman ang nagpumilit sa kanya noon na kunin sa kolehiyo at hindi niya lubos maisip na ngayon ay magagamit niya ang kursong tinapos sa mismong asawa at anak niya. It was an honor para kay Damon dahil parehong espesyal sa buhay niya ang paggagamitan ng talento at kaalaman. Hanggang sa tuluyang lumipas ang halos 1 oras, tagaktak pareho ang pawis nila Asha at Damon. Kapong may kaba sa kanilang mga puso ngunit agad ring napalis nang marinig ang kauna-unahang pag-iyak ng kanilang mga anak. Oo, mga dahil kambal ang naging bunga ng gabing pinagsaluhan nila. Hindi tanging ang kalusugan lang nito ang palagi nilang inaalam sa ubi ni Asha. Kaya't gulat silang pareho na kambal palang anak nila na pinangalanan nilang Adamus at Arabella. Isinunod sa pangalan ng totoong ama ni Damon at sa nanay nito ang mga pangalang ibinigay nila sa kanilang anak. Hindi na binalak pang dagdagan ni Damon ang kambal nila. Ayaw niya nang makita na naghihirap sa paglilabor ang mahal niya. Tama ng 2 beses nitong pag-ire. Sa ngayon, masasabi nila na naging matagumpay ang pagsasama nila bilang mag-asawa. Dahil kahit na marami ang pagsubok na dumating, ay hindi sila ni minsan natinag o natibag. Nanatili sila sa piling ng isa't isa hanggang sa kahuli-hulihan. Wakas!